Isang magandang hapon muli sa bawat isang nakatutok online. Ako po inyong lingkod na minsan pa ay sama-sama tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At habang iniintay po natin ang ibang mga kapatiran, ay nais ko muna mag-shoutout sa mga kapatiran na ngayon ay mga nakatutok online. Yung mga kapatiran natin sa Amerika, sila Sister Gina, mga mangilit, sila Ruth, at iba pang mga kapatiran. Yung ating kapatid na nasa Europe, yung sa Africa nakabakasyon ngayon, sa Australia yung aking kapatid at pamangkin ay nandoon, yung ating mga kapatiran sa Singapore, sa Japan, sa Hong Kong, sa Middle East, at yung mga kapatiran naman sa Christ Ambassador Gapan. Kumusta po kayo lahat dyan? Yung mga taga Blessed Pansinaw Church, Christ Pansinaw, at of course yung mga taga Maine, yung ating pinapanalangin na church na maitatayo sa California, sa Guam, at saka sa Bangbang, and of course yung Saudi Arabia. Nais din natin kumustahin ang lahat ng mga pastor, simula po sa ating Senior Pastor Tom Martin and family, si Pastor Ray at ang kanyang buong pamilya, si Pastora Shirley at si Brother Manny, si Pastora Carla at Pastora Saralyn. Ganon din kay Pastor Fernan na nasa Saudi Arabia, sa lahat ng mga Siam leaders, Gen X at mga co-workers ng Christ Am. Isang magandang hapon po sa bawat isa. At this time tayo po ay mag-aaral muna ng salita ng Diyos bago tayo dumako sa pananalangin. Ito po ay lessons for the Christian workers. Ito po ay isang pag-aaral lamang o pagtuturo sa atin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. In the book of Acts chapter 5 ay meron pong ipinaliliwanag dito patungkol sa mga apostoles na nakaranas ng mga persecution. Sa verse 18, Acts 5:18, dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. So, tinutukoy dito si Peter and other apostles. Ngunit kinagabihay, binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, nakita po namin na nakasusing mabuti ang pintuan ng bilangguan at nakatayo roon ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Siya namang pagdating ng isang taong ganito ang sabi, tingnan po ninyo, ang mga lalaking ipinakulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Iniharap nila sa Sanhedrin ang mga apostol at siniyasat sila ng pinakapunong pari. Hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng Jesus na yan? Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. We rather obey God than men. So manalangin muna tayo. Panginoon, salamat na sa oras na ito kami po'y nagpapasalamat for this opportunity na makita po namin ang kahalagahan ng mga naglilingkod para sa inyo at mga babala o reminder bilang mga tagasunod ninyo. Patnubayan mo, Diyos, ang oras na ito at kami minsan pang matuto ng iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus po aming dalangin. Amen. So, kapag binabasa po natin ang ating key verse, meron po tayong makikita mga napakahalagang leksyon na tayo bilang naglilingkod sa ating Panginoon. Bago po natin na ipagpatuloy itong pag-aaral nito, meron pong mensahe si Lucas na which is the favorite words, meaning yung paboritong salita, yung field o puspos. In Acts 4:31, ang sabing ganon, when they had prayed, the place was shaken, and they were all filled with the Holy Ghost.
Tapos sa Acts 5:28, did we not straightly command that you should not teach in this name? And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Filled, napuspos. Napakasarap talaga maglingkod kapag tayong lahat ay napupuspos ng kapangyarihan ng Diyos, na hindi tayo nakakaranas ng kapaguran, hindi tayo nagsasawa kapag tayo napupuspos ng kapangyarihan ng Diyos. We are empowered by the Holy Spirit. We are filled and empowered. Kaya, how glorious to be filled with the knowledge of Christ and His saving grace, power, and truth. Kapag yung biyaya ng Diyos ang siyang pumupuno sa atin at yung kapuspusan ng banal na Espiritu, hindi tayo nagsasawa sa paglingkod, nagpapatuloy, at hindi tayo nangihinawa. So, this afternoon ay ating pong tinang napakahalagang leksyon na ating matutunan habang tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi dito sa number 1, whenever God is truly working, the devil will also be at work. So, ito yung isang katotohanan. Habang ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng mga anak ng Diyos, on the other hand, ang kaaway ay kumikilos din siya. Alam natin, itong ating binasa, itong mga lingkod ng Diyos, they experience a tremendous persecution. Sila'y nakaranas na sila'y makulong. Ang pinakamadali nating maintindihan, kaya nangyari yon, talaga ang kaaway, gumagawa ng kaaway. Habang ang dakilang gawain ng Diyos ay nagpapatuloy, the devil was also on the warpath. Ibig sabihin ng ang diablo ay patungo rin siya dun sa labanan na kung saan hahadlangan ang mga anak ng Diyos para ang gawain ng Diyos ay matigil. Pero alam natin, habang gumagawa ang kaaway, of course, hindi pa babayaan ng Diyos na magtagumpay ang kaaway. Tayo pa rin, at the end of the day, ay tayo pa rin ang magtatagumpay sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya, dapat, we have to do something. We have to be watchful when Satan is working. Alam natin na kabisado na natin ang kanyang ginagawa, kaya hindi na tayo naninibago sa mga plano niya. The more we shall have to face the devil, and the more we shall need grace. So, habang ang kaaway gumagawa, mas kailangan natin yung biyaya ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan, upang yung kanyang pandadaya, yung kanyang panlilinglang, yung paninira sa gawain ng Diyos ay hindi magtatagumpay. So, huwag natin bigyan ng pagkakataon ng kaaway upang managumpay. Sapagkat habang naglilingkod tayo sa Diyos, ang kaaway man ay gumagawa, subalit naniniwala tayo, hindi pa rin siya magtatagumpay. Tiyakin lang natin na kaya natin mapagtagumpayan ang gawa ng kaaway sa magitan ng pagtulong ng Diyos sa bawat isa atin. We have to pray for heavenly wisdom sapagkat sabi ng Diyos, we are more than conquerors. Romans 8:37, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. So, sapagkat alam natin, ang kaaway nasa ilalim na lamang ng ating talampakan. So, para hindi siya magtagumpay, we have to submit to God, resist the devil, and the devil will flee from us. So, habang ang Diyos ay gumagawa ang kaaway, pero isang bagay ang maganda rito, na tayo pa rin ang siyang magtatagumpay. Hindi pa rin maihinder ang gawain ng Panginoon, magpapatuloy at magpapatuloy yan. Sapagkat mas makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran kaysa sa Diyos ng sanlibutan. Ikalawa, it is always safe to trust God when we are doing His will. Isang napakagandang katiyakan na ipagkatiwala lahat sa Diyos, ang lahat ng bagay, habang tayo kumikilos, gumagawa para sa Kanya.
yung ating binasa, itong sila Peter and other apostles, they were put in prisons. Actually, hindi lamang sa kanilang kapanahunan na may mga lingkod ng Diyos ang nakakaranas ng pagkakulong sa iba't ibang bansa, that even me, I even also experienced to be in prison for the sake of the gospel. Ang pinakamahalaga dito, alam natin habang ang kaaway ay gumagawa, God is also performing His miracles. Sa Acts 12, merong isang kwento dito na kung saan si Pedro ay he was miraculously escaped from prison. Alam natin na nung siya ay nakakulong, ipinapanalangin siya ng kanilang simbahan, at doon sa kulungan, dinalaw siya ng anghel, at ang sabi niya, sumunod ka lang sa akin. So, ang akala ni Pedro, siya ay nananaginip, nilampasan niya yung isang gwardiya, pangalawang gwardiya, hanggang siya makalabas. Pagdating doon sa kabilang karsada na malayo na doon sa kulungan, iniwanan na siya ng anghel. Doon lamang niya napagtanto na ang anghel ang siyang tunay na nagpalabas sa kanya. At ito rin ay bunga ng panalangin ng mga members ng church. So, nung pumunta siya sa church, nakita siya ng isang membro nila at tumatawag si Pedro sa kanilang doon sa bahay nila, sa bahay, at ang sabi, boses ni Pedro yun . Ayaw nilang maniwala sapagkat nakakulong. Pero nung makita in person, totoo nga pala. Minsan may mga ganun pagka nanalangin tayo, nagdududa pa, pero kapag nakita natin ng totoo, ay totoo nga pala. So, alam natin na God can still perform miracles even in our days. Ang pinakamahalaga dito, habang tayo ay naglilingkod, ang pinakamahalaga, pagtiwalaan natin na may magagawa ang Diyos sa bawat buhay natin. Let us commit your way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ito ay mangyayari kapag ipagkatiwala natin ang isang bagay. Meron nga isang kwento na isang missionary that he was about to threatened by a gunman. Siya ay babarilin. Pero bigla niyang sinabihan, you cannot fire the shot. Hindi mo kayang paputukin ang baril na yan hanggat hindi sinasabi ng Diyos na aking pinaglilingkuran. So, dahil doon, biglang nasindak yung bumabaril. Hindi nga naman talaga natuloy. In Jesus' name, hanggat hindi sinasabi ng Diyos ko, hindi mo pwedeng paputukin yan. Parang bigla ko naalala yung isang evangelist na pupunta sa ibang bansa para mangaral. Nung nandun na siya sa immigration o doon sa custom pala para lumabas na sila. At sabi nung inspector, yung nag-inspect sa kanila, why do you think that I will approve your entry visa, sabing ganon. Bakit ka nakatitiyak na tatatakan ko yung entry mo para makapasok ka dito? Why? Tapos ang sabi niya, because I am a child of God. Sabi nung evangelist na yon. Biglang nasindak itong taga-custom, I am a child of God too. Bigla niyang tinatakan. So, minsan ang kaaway, nililin lang tayo, pero kapag we will stand firm, nakatitiyak tayo na hindi pwedeng mahinto, mahadlangan ang gawa ng kaaway. Katulad ng naging buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego in the book of Daniel 3. Ang sabi niya kay King Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar, kahit anong mangyari, ay hindi kami sasamba sa Diyos, sa iyong rebulto. Sapagkat naniniwala kami
ililigtas kami ng Diyos namin pinaglilingkuran. In case hindi kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba. Nakahanda kaming harapin kung ano man ang parusa na inyong bibigay sa amin. So tumayo sila at nanindigan, alam natin na hindi sila pinabayaan ng Panginoon kahit na nandun sila sa loob ng pugon. Sometimes the trials of our faith ay nagdadala ito ng kaluwalhatian para sa Panginoon, at ito ay nagbibigay din ng pagpapala una sa atin at sa iba kapag nakita na ikay tumayo sa iyong pananampalataya, nagtiwala ka na hindi tayo iwan at pababayaan ng ating Panginoon. Bagaman tayo ay makaranas ng mga ganong pagsubok, minsan inaalaw na rin ng Panginoon yung mga bagay na yon just for a while. At alam naman natin, magtatagumpay pa rin tayo kapag hindi tayo nang hinawa. Philippians 1:12 says, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Minsan na may mga kailangan na ma-sacrifice for the gospel. Minsan may mga tao na talagang nakahandang mamatay, magsakripisyo para sa Panginoon to advance God's gospel. Katulad nung mangyari, halos yung nakasabayan namin nakulong sa Saudi. Nagtataka yung Saudi government, yung nakasama namin nakulong, bakit hindi kami tinitigilan ng United Nations kinakalampagan Saudi Arabia na pakawalan itong nakakulong na ito? Sino ba itong taong ito? So, United Nations na yung nagpe-pressure sa Saudi para palayain yung mga Pilipinong nakulong. So, dahil doon, napag-alaman ng hari na Saudi, bagaman sila'y nangangaral ng salita ng Diyos, Saudi Arabia, hindi pa rin sila kayang galawin sapagkat merong ginamit ang Diyos upang mapatunayan na mas makapangyarihan pa rin ng Diyos na pinaglilingkuran ng mga born-again Christians. So, ang pinakamahalaga lang, let us put our trust in God. Kami rin, dumating din yung balita nung time na kami nakakulong, na kami ay mapupugutan ng ulo. Pero salamat sa Diyos sapagkat hindi naman pala nangyari yon. So, at least, nanatili kaming tapat, walang bumigay sa amin, kino-convert kaming maging Muslim, pero salamat sa Diyos sapagkat lahat kaming Magic 9 ay walang umatras sa amin. Nagpatuloy. So, ang pinakamahalaga, ang sinasabi dito ng ating pinag-aaralan, it is always safe to trust God when we are doing His will. Pinakamahalagang katiyakan na tayo ligtas sa harapan ng Panginoon habang ginagawa natin ang kanyang kalooban. At sabi sa number 3, we should obey God rather than men. Para bang it is easy to declare these words. Then Peter and the other disciples answered and said, we ought to obey God rather than men. Dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Para bang minsan napakahirap sabihin yung ganito na susundin namin ang Diyos kaysa sa tao. Pero may mga pagkakataon na kung saan ay katulad sa mag-asawa, halimbawa, sabi ng lalaki, huwag ka nga atin, sapagkat non-Christian ang lalaki. May mga pagkakataon na kailangan sumunod, pero may mga pagkakataon din na kailangan yung ating pananampalataya ay ating tatayuan. Siyempre, pagbibigyan mo, pero darating ang time as we pray for the husband, yung lalaki, darating din yung time na babaguhin siya ng Panginoon or mayroong isang sitwasyon na kung saan ay mabubuksan ang puso ng lalaki. In spite of the threat of imprisonment, katulad sila Pedro, bagaman sila ay pinigilan na mangaral, na nakulong, pero nakita natin miraculously nakalabas si Pedro, nakadaan sa mga gwardiya at hindi siya nakita,
Pero nung tingnan nila yung kulungan, nakasusi naman. So, andun ang kanya mga kasama. So, miraculously, talagang iniligtas siya ng Panginoon na walang imposible kapag ang Diyos ang siyang gumawa. So, mas mahalaga, tayo bilang isang mga mananampalataya, meron tayong Diyos na pinaglilingkuran, naway hindi po tayo manghinawa habang ipinaglilingkod natin ang buhay natin, sapagkat kapag nakita natin yung buhay natin sa ilalim ng biyaya ng Diyos, na napakadami natin mga pagkukulang, kahinaan, and yet ang Diyos patuloy tayong sinusuyo, patuloy tayong sinusundan upang kapag tayo nangihina, pinapalakas niya. Kapag tayo nalalayo, hinahanap niya. Kapag tayo nagkakamali, ang kapatawaran niya ay sapat. At sabi nga natin, madalas nating narinig, hindi na issue sa Diyos ang kasalanan ngayon. Hindi naman ibig sabihin, gagawa na tayo ng kasalanan. Ang pinakamahalaga, naintindihan ng Diyos yung buhay natin. Kapag ibinaba natin, inacknowledge natin ang ating kahinaan sa Diyos, ang Diyos ay laging tapat upang intindihin at unawain tayo hanggang sa yung kabutihan ng Diyos ang siyang magtuturo sa atin upang manumbalik tayo sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon. So, we are commissioned to go and preach the gospel. Ituloy lang natin yan. So, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi lamang yung pupuntahan natin ang lahat ng mga yung kulungan, yung ospital. Una sa lahat, ang pag-preach ng gospel simula sa Jerusalem, sa ating bahay, unti-unti na tayong lalabas, ipakikita. Una, yung ating patotoo, mag-isa patotoo natin, pwede nating maibahagi ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin at kakakitaan tayo ng magandang buhay at ito magiging daan upang magkaroon ng katanungan ang ibang tao. Bakit itong taong ito sa kabila ng ganitong klase ng kanyang buhay, napakasaya niya at yung kailang buong pamilya, masaya, dumadalo sa gawain. So, ito na maging daan upang sila ay maakay din natin. So, yun ang pinakamahalagang gawin po natin, na tayo po ay patuloy na magtiwala sa Diyos habang ginagawa natin ang kanyang kalooban. Ang church, kamakailan lamang ay nakaranas din ng matinding pagsubok, pero naniniwala tayo na bagaman hindi tayo maintindihan ng ibang tao nung mangyari yung pagsubok sa atin sometime in June, June, ay nagtagumpay pa rin tayo, patuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. So ngayon nakikita nila na unti-unti mas pinagpapala ng Diyos ang gawain at hindi talaga maihinto ang gawain ng Panginoon kapag ikaw at ako ay patuloy na tutulong at susuporta sa ministeryo ng ating Panginoon. It is just safe to trust God. Ipagkatiwala natin ang buhay natin. Yung pagsubok na dumaan ay dumaan lamang. Ang pinakamahalaga ngayon, nagpapatuloy ka sa gawain ng Panginoon. Amen. At ang pinakahuli na ating pag-aaralan, when God initiates a work, He will prosper and complete it. It cannot be overthrown. So, kapag ang Diyos ang siyang nagsimula ng isang gawain, katulad ng Christ Ambassador, ito'y naitayo hindi sa magitan ng aming sariling kakayahan, kundi sa biyaya ng Panginoon. Ito'y naitayo for a purpose. Ang sabi na dito, He will prosper and complete it. Ito'y pasasaganayan niya at kanyang lulubusin. And it cannot be overthrown. Hindi ito mahadlangan. Acts 5:39 says, but if be of God, you cannot overthrow it, lest haply you be found even fighting against God. Kung ito may mula sa Diyos, hindi nyo ito mahadlangan at lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos. So, ang Christ Ambassador ay pinasimulan ng ating Panginoon.
Tayo lamang ay mga instrumento, ay mga ginagamit lamang ng Panginoon. Dahil ang Diyos ang siyang nagtayo nito, He will prosper it. Ito'y pagpapalain, pasasaganayin niya, at tatapusin niya ito hanggang sa kanyang pagbabalik. At walang pwedeng humadlang sino man. We are reminded of our Lord's words in Matthew 16:18. Ipinapaalala dito, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, that even the gates of hell shall not prevail against it. Magyang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig dito. So, bagaman dumating ang iba't ibang pagsubok, lalong-lalo nitong pandemya, halos dumating yung time na ilang buwan tayong walang gawain. Pero isang bagay ang maganda, ang technology ngayon ay nag-advance. So, yung ating church na ang kanyang pangalan ay international ay naging totoo at umaabot yung ating gawain hindi lamang sa Pilipinas kundi lumalabas na sa iba't ibang bansa, sa Middle East, sa North America, Africa, Australia, at sa maraming pang lugar. Nagpapatunay lamang na hindi kayang pigilan ng kaaway ang gawain ng ating Panginoon. Magpapatuloy at magpapatuloy ito kapag ikaw at ako ay nagpagamit sa ating Panginoon. Merong ang dating nagkikritik sa atin nung bago tayo nakalipat dyan sa Pangsol. Dito nga sa bayan, umuupa ay kulang pa ang pambayad nila monthly pagkatapos magpapatayo pa sila ng church. So, nahamon ang bawat isa. At nung humakbang tayo sa pananampalataya, sinamahan tayo ng Panginoon. Yung iniisip ng tao na para bang hindi matatapos yung gawain, yung pagpatayo ng church, pero wala namang mayayaman sa atin. Pero dahil ikaw at ako ay nagkatulong-tulong, nakarating na tayo sa ganyang kalagayan ng church. So, dahil ang Diyos ang siyang nagpasimula ng simbahang ito, patuloy na lalago at lalago. Ang pinaka-major vision natin, mga kapatiran, ay hindi yung maitayo ang simbahan ngayon, yung existing church. Actually, eskwelahan lang yan. Yung pinaka-vision natin, maitayo ang 3-story na building na magiging church at offices at iba pang mga gawain sa church doon, eskwelahan, ay mga magiging classrooms pagka Sunday school at isang building na napakaganda para sa kalwalhatian ng Panginoon. So dahil ito ay inaasahan natin para sa Diyos, naniniwala tayo at ideklara natin sa ating kapanahunan ay meron tayong makita natin ang vision na yon ay magkaroon ng katuparan. So kailangan nating magtulungan sa biyaya ng Panginoon upang mangyari ang kanyang dakilang kalooban. Sapagat sabi dito, the Lord will not fail because He is the builder. Hindi pwedeng matalo o magkamali o hindi may pagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Ang Diyos ang siyang nagtayo nito. And all will be well. Ang lahat ay magiging maganda. Magtiwala lamang tayo, magtulong-tulungan lamang tayo. And the final verse na siyang ating tatanggapin sa oras na ito, yung Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you or in the church of God, He will complete it until the day of Jesus Christ. So ito po ang pagtiwalaan natin, panampalataya natin, umasa tayo na ang Christ Ambassador ay magpapatuloy, lalawak ang ministeryong ito. Kailangan pa rin ng mga leaders, ikaw at ako ay kailangan na rin pong humakbang upang magpagamit sa Diyos sa iba't ibang anggulo ng ministeryong ito. So, sa hapong ito, sa lahat po ng mga nakarinig na salita ng Diyos, habang
ang mga taong ito ay naglilingkod, merong pangako ang Diyos sa kanila ng buhay na walang hanggan. Kaya resulta ng kanilang kaligtasan, yung response nila, ipaglingkod nila ang kanilang buhay para sa Diyos. Pero pinakaisang bagay, pinangakuan sila ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya sa hapong ito, kung sino man sa inyo ang nais na tanggapin si Jesus bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas, napakasimple lamang. Sumunod ka lamang sa maikling panalangin ng pagtanggap at ariin mo lamang na ito ay nagmumula sa iyong puso at tatanggapin mo yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. If you are ready, kayo sumunod sa maikling panalangin ng pagtanggap. Panginoong Yesus, minsan pa nagpapasalamat ako sa pagtuturo ng iyong banal na salita at nagbibigay ng pangako ng buhay na walang hanggan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako po ay naging makasalanan, kaya kinukumpisal ko ito at naniniwala na ako'y patatawarin ninyo. At sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Naniniwala ako na sa oras na ito, ikaw, Jesus, ay nasa aking puso na. At ako ngayon ay may buhay na walang hanggan. At ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat po sa kaligtasan na iyong pinangako sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong ipanalangin ang lahat ng mga tumanggap. Panginoon, kilalang kilala po ninyo ang lahat ng mga taong tumanggap sa inyo. Ang dalangin ko, magpakahayag kayo sa malalim at makabibliang pamamaraan at maganap sila ng isang gawain na nangangaral ng Biblia, ng tunay na kaligtasan nagmumula sa inyo. Inyo pong ingatan at subaybayan ang lahat ng mga tumanggap at maranasan nila ang pagbabagong buhay simula ngayon hanggang sa mga susunod pang mga panahon sa pangalan ni Jesus. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Sa oras na ito, tayo po ay dadako sa mga prayer items. Let us pray. Panginoon, salamat sa nakalipas na pag-aaral at kami napagpala. And at this time, kami po ay dumudulog sa iyong banal na harapan upang aming ipanalangin ang mga kapatiran na itinataas sa inyong banal na harapan. Una po si Sister Marisa Estacio, patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyong kanyang buhay. Salamat sa pagbibigay mo ng kagalingang pisikal at patuloy na nakikita na po namin siyang dumadalo sa iyong gawain sapagkat alam namin mas makapangyarihan Diyos na kanyang pinaglilingkuran kaysa sa Diyos ng sanlibutan. Kaya't naniniwala kami yung sakit na dumapo sa kanya, ito dinideklara namin na hindi na muling babalik pa sa kanya. Bagkus ang kalusugan at kalakasan ay manatili sa kanya at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Continue to bless this family, Panginoon, na sila isang malaking biyaya na dinala po ninyo sa Christ Ambassador. Salamat po sa kanilang buhay. Maging si Tatang Resty, patuloy po namin tinataas ang kanyang buhay. Batid po ninyo ang kanyang kalagayan at sitwasyon. We do believe, Father, na patuloy po ang dudugtungan ng kanyang buhay. Makarecover siya sa kanyang panghihina at sa kanyang mga sakit, Panginoon. Bagkus, O Diyos, ang iyong biyaya ang siyang kanyang maranasan. Salamat sapagkat bilang amin pong tatay at alamat ng iyong gawain, salamat sapagkat isa siyang huwaran na isang magulang na talagang naging tapat, nagpatuloy sa iyong gawain. Kaya naniniwala kami, O Diyos, na makita pa po namin hahaba ang kanyang buhay, O Diyos. Maging si Sister D.B. Lakap, patuloy po namin tinataas. Salamat at naging successful ang kanyang operasyon. And at this time, patuloy po namin dinadalangin ng kanyang fast recovery, mabilis na paghilom ng kanyang sugat, Panginoon. At naniniwala kami, bibigyan po siya ng comfort at kapahingang physical sa bawat pagtulog niya ay makaranas siyang kaginhawaan at mabilis na kagalingan. Maging yung kanyang biopsy nung mga tinanggal sa kanya, ang dinideklara po namin na negative ang magiging result, hindi po maging cancerous itong biopsy ito. Bagkus magtiwala kami at manampalataya na ang lahat ay magiging favorable at wala siyang dapat ipag-alala sapagkat hawak ninyong kanyang buhay. Bagkus sa mga pagkakataong ito, muli pa niyang marirevive ang kanyang
paglilingkod at lalo pang lalalim ang kanyang pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Salamat po for this precious sister of ours. Hindi lamang siya kundi ang buong pamilya ng Lakap. Patuloy po niyong pagpalain, Panginoon, sapagkat sila ay malaking kagamitan o instrumento, biyaya, pagpapala sa iyong ministeryo, Panginoon. Kaya salamat po na kaantabay namin sila sa iyo pong gawain. O Diyos, nagpapasalamat din kami sa buhay ni Lydia Lalo Mauri, kay Sister Marlene Mangalos at Linton Calaw, na ito po yung mga binabantayan po naming mga kapatiran na ang iyong patnubay, ang iyong pag-iingat ay patuloy nilang naranasan. Salamat o Diyos sa kapanatagan ng kailang pag-iisip at manumbalik ang kailang dating lakas at lusog, manumbalik ang kailang dating normal na buhay upang patuloy na maipaglingkod ito para sa inyo at sa kailang pagtatrabaho, sa kailang pag-aaral, sa kailang buhay bilang mga nilalang, Panginoon. Salamat o Diyos sa kabutihan mo sa kanilang buhay. Ganon din po si Brother Manny Martin. Patuloy po namin dinideklara ang normal na kagalingan o Diyos ng kanyang polyps. Naniniwala kayo, Panginoon, na ito unti-unti na pong gumagaling at salamat sapagkat hindi na siya, loobin mo na hindi na siya mag-undergo ng operation, Panginoon. Umaasa kami, nagtitiwala na ang gamot ay gamitin mo instrumento upang matunaw, matanggal, mapawi na po yung polyps sa kanyang ilong, Panginoon. Ganon din po si Ate Nong Kapulong na kung saan yung kanyang asawa at anak ay sila po ay na-stroke. Patuloy po namin itinataas sa inyong banal na harapan. O Diyos, salamat sa kailang buhay sapagkat meron pa rin silang buhay na kailang naranasan sa mga pagkakataong ito. But then, we pray, Father, na tunay na makarecover sila dito sa kanilang pag-stroke. Manumbalik ang dating lakas at loobin po ninyo, Diyos, ang mag-amang ito ay makasama po namin, dumako sa iyong gawain, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong pag-iingat, patnubay sa kanila na maging mga medisina ay gagamitin mong instrumento upang gumaling sila at manumbalik o Diyos, at ang kailang titingnan ang iyong kapangyarihan na pwede pong kumilos sa kailang buhay upang manumbalik ang kailang normal na pamumuhay. Salamat po o Diyos sa iyong pagkilos sa kailang buhay. Ganon din po, nagpapasalamat kami sa anak ni Sister Angie na si Carmel Sunga, yung kanyang stress na kanyang naranasan. Alam po namin, unti-unti na niyang na-overcome at nanunumbalik na kanyang normal na pamumuhay. Patuloy po namin inaasa na ito ay lubusan rin po niyang mapagtagumpayan sa iyong dakilang kapangyarihan at mamuhay siyang normal. Ganon din po o Diyos, si Edna Yusi na dati po naming kasama na isang nurse dati sa Saudi Arabia at ngayon po ay nag-under po siya ng chemotherapy. O God, alam po namin na talagang ang buhay namin kapatid na ito ay nakatalaga lamang sa inyo. Subalit nangyari itong mga bagay nito, kaya't umaasa kami ng iyong pagkilos o Diyos. Sa tuwing siya ay nagda-undergo ng chemotherapy, bigyan mo siya ng kalakasan at higit sa lahat o Diyos, ang pananampalataya niya ay magtiwala lamang sa inyo. Hawak po niyo ang kanyang buhay at naniniwala kami at nagdideklara, malalampasan din po niya ang problemang ito. Kayo rin po o Diyos ang patuloy na mag-provide ng kailang financial needs, Panginoon. Hindi mo sila pagkukulangin ng mabuting bagay. Patuloy mong pagpalain ng mag-asawang ito, Rex at Edna, Panginoon, na tunay na umasa lamang sila sa inyo sa ganitong klaseng pagsubok, ay tunay na nandiyan kayo upang samahan sila, Panginoon. Ganon din o Diyos, nagpapasalamat kami sa aming sa Christ Ambassador family, yung main, yung BPC at saka po yung Gapan. Salamat o Diyos sa pagkakaisa ng ministeryong ito na itinatakbo po namin ang iyong biyaya at naniniwala kami o Diyos, tuturuan mo pa kami na maranasan po namin inyong kabutihan at ang iyong kadakilaan. Salamat sa mga leaders, mga pastors na patuloy po niyong ginagamit sa bawat simbahang ito. Manatili ang kalakasan ng bawat pastor, pananampalataya at mag-increase pa ang mga members upang lumaki ang iyong mga gawain sa mga simbahang ito. Salamat po o Diyos, maging yung California, yung Bangbang at yung Guam, Panginoon, Saudi Arabia, patuloy din po namin itinataas na naniniwala kami o Diyos sa iyong kapanahunan ay maitatayo mismo ang mga simbahang ito internationally, Panginoon. Ganon din o Diyos ay nagpapasalamat kami sa buhay ng aming mga ministry, financial supporters, Panginoon.
O Diyos, salamat sa kailang buhay at nagdideklara kami, Panginoon, na hindi po manghihinawa, hindi magsasawa ang mga financial supporters po naming mga kapatiran na matapat po nagkakalob ng kanilang mga support sa iyong gawain. At ang declaration po namin, O Diyos, multiple blessings be upon them sa kailang trabaho, Panginoon, sa kailang buhay. Patuloy po niyong dugtungan pa ang kailang buhay, malakas at malusog ng pangatawan, ang buong pamilyang naglilingkod, tumutulong sa iyong ministeryo. Salamat, continue to bless them, encourage them, na hindi po sila magsasawa, bagkus madagdagan pa ang mga kapatiran na kasama po, O Diyos, sa mga handang tumulong sa pinansyal na yung iba wala man sa Pilipinas, and yet nararamdaman po namin ang kanilang pagtulong, Panginoon. Kaya salamat sa kanilang buhay. Nagpupuri kami sa iyong kabutihan sa kanila, Panginoon. Maging aming kalagayan sa Pilipinas, salamat sapagat unti-unti na po namin nakikita ang iyong kapangyarihan. Unti-unti na pong nasusugpo yung COVID at dinideklara na po namin na bago po matapos ang taon na ito, talagang COVID-free na ang bansang Pilipinas, Panginoon. At maging yung papalapit na eleksyon, umaasa kami, O Diyos, na bibigyan mo ng karunungan ang lahat ng mga bumoboto at yung tamang leader na nararapat, na may puso talagang tulungan ng bansang Pilipinas na makaahon sa kahirapan at managana pa ang buhay ng mga tao at maraming negosyo, maraming mga trabaho siyang mabubuksan pa, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Particularly ang aming bayan ng Candaba under the leadership of our Mayor Rene Maglangke. Salamat sa kanyang buhay, sa mga effort na kanyang ginagawa na ito'y makita at mapansin ng lahat na ang kanyang tanging layunin ay umasenso ang bayan po ng Candaba at higit sa lahat mabakunahan ang lahat ng mga tao dito upang sa ganun ay ma-declare na COVID-free na ang Candaba, Panginoon, at mamumuhay ng normal ang lahat ng mga tao dito. Salamat po, O Diyos, na manumbalik ang dating mga negosyo, pagpalain ng mga buhay, hanap buhay, maging mga tanim sa lupa, Panginoon, o sa tubig, o anumang negosyo meron ang bayan ng Candaba. Ito uunlad pa, Panginoon, upang maranasan at maramdaman that Candaba is really blessed, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan at kadakilaan. At sa oras na ito, sa bawat kapatiran na tumutok online, we declare, O God, hindi man nila nabanggit ang mga panalangin nila. Umaasa kami, O Diyos, that you will entertain all our prayers individually. Sapagat umaasa kami, nagtitiwala na hindi po masasayang ang lahat ng mga panalangin po namin. Sa kabuuan, amin pong sineselyuhan ang kabuuan na gawain na isang matagumpay na gawain at higit sa lahat ay nangyari ang iyong dakilang kalooban. Kaya sa oras na ito, tanggapin mo aming pinakamatas na papuri, pasalamat, pagsamba para sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. So, ang ating pong final benediction, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the community of the Holy Spirit be with you all. Dahil kay Jesus, tayo pong lahat ay sukdulang pinagpala. Tayong lahat ay lubhang itinangi at taimtim na minamahal ng Diyos. God bless you all.